Bakit natin ipinagdiriwang ang buwan ng wika tuwing Agosto? Welcome back to my channel, class. Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit tuwing Agosto ipinagdiriwang ang buwan ng wika. Alam niyo, noong isang araw, sabi ng apo kong si Igay, "Lolo, bakit po may English pa rin na subject kahit buwan ng wika?" Naaliw ako sa curiosity niya, pero si Benjo napaisip bigla. "Lo, bakit nga ba August ang buwan ng wika? Kaya itong video na ito ay para sa mga katulad ng apo ko. Bakit nga ba Agosto, class? Anong meron sa buwan na ito?" Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Schoolgirl 15. Salamat sa suggestion mo. And shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Pampanga. Class, kapag naririnig natin ang salitang buwan ng wika, ang unang pumapasok sa isip ay mga estudyanteng nakabarong Tagalog, Pilipiniana, may balagtasan, sabayang pagbigkas, slogan making, poster making, at iba pang programa. Pero alam ba ninyo na noon, hindi naman talaga buwan ng wika ang tawag dito? Ang orihinal na pagdiriwang ay linggo ng wika lamang. Isang linggo lang, parang sweldo. Ang bilis matapos. Batay sa proklamasyon na inilabas ni dating Pangulong Sergio Osmeña noong 1946, ipinagdiriwang ang linggo ng wika mula March 27 hanggang April 2 bilang paggunita sa kaarawan ni Francisco Balagtas, ang dakilang Makata na sumulat ng Florante at Laura. Siya ang isa sa pinakamahalagang manunulat sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero noong 1954, naglabas ng proklamasyon si dating Pangulong Ramon Magsaysay na inilipat ang pagdiriwang sa March 29 hanggang April 4. Noong 1955, ipinag-utos din ni Magsaysay ang paglipat ng pagdiriwang sa August 13 hanggang 19. Bakit? Dahil ang August 19 ang kaarawan ni Manuel L. Quezon, nakilala bilang Ama ng Wikang Pambansa. At bakit siya tinawag na Ama ng Wikang Pambansa? Dahil siya ang nanguna sa pagsusulong ng pagkakaroon ng isang pambansang wikang magbubuklod sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Isipin ninyo, mahigit 7,000 isla tayo. Kung bawat isa ay may sariling lengguwahe at walang pambansang wikang mag-uugnay sa atin, baka pati sa pag-order mo ng silog, kailanganin mo pa ng interpreter. Noong 1997, lalo pang pinalawak ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang proklamasyon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. So ang dating linggo ng wika ay ginawang buwan ng wika, kaya mula noon ay buong buwan ng Agosto na ang pagdiriwang. Ngayon, baka sabihin ng iba, "Professor, bakit kailangan pa nating ipagdiwang ang wika? Marunong naman tayong magsalita. Ang wika ay higit pa sa salita. Ito ang nagdadala ng ating kultura, kasaysayan, paniniwala at pagkakakilanlan. Kapag sinabi mong po at opo, hindi lang yan grammar. Iyan ay respeto. Kapag sinabi mong bayanihan, hindi lang yan pagtutulungan. Isa itong konseptong kinikilala sa buong mundo bilang simbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino. At huwag nating isipin na ang pagdiriwang ng buwan ng wika ay laban sa paggamit ng English. Hindi po! Hindi ito kompetisyon ng Filipino versus English. Parang pagdating sa rice lang yan. Kahit gaano kasarap ang fried chicken, kung walang kanin, may kulang pa rin para sa maraming Pilipino.
Sa panahon ngayon ng social media, uso na ang LOL, BTW, IMO, at kung ano-ano pang abbreviations. Pero ang saya pa rin kapag naririnig natin ang mga salitang mabuhay, salamat, magandang araw, at ingat ka. May kakaibang init ang mga salitang Pilipino na mahirap isalin sa ibang wika. At alam ba ninyo na ang Pilipinas ay may mahigit 180 na buhay na wika? Ibig sabihin, napakayaman ng ating linguistic heritage. Ang Filipino ang nagsisilbing tulay upang magkaintindihan ang iba't ibang pangkat ng mga Pilipino. Habang patuloy pa ring pinapahalagahan ang mga regional na wika tulad ng Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Kapampangan, Pangasinan, Bicol, Tausug, Maranao at marami pang iba. Kaya kapag ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika, hindi lang Filipino ang ating ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang din natin ang napakayamang koleksyon ng mga wikang bumubuo sa ating bansa. At syempre, hindi mawawala ang mga costume contest sa paaralan. May Batang Andres Bonifacio, may Jose Rizal, may Maria Clara at marami pang iba. Pero tandaan ninyo, ang tunay na diwa ng buwan ng wika ay hindi nasusukat sa ganda ng kasuotan. Mas mahalaga na ginagamit natin ang ating wika ng may pagmamahal, paggalang at tamang pagpapahalaga araw-araw. Sa huli, bakit nga ba tuwing Agosto ipinagdiriwang ang buwan ng wika? Dahil inilipat ang dating linggo ng wika sa Agosto upang parangalan ang kaarawan ni Manuel L. Quezon, ang ama ng wikang pambansa. At kalaunan, pinalawak ito upang maging isang buwang pagdiriwang bilang pagkilala sa kahalagahan ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Pilipinas. Ang buwan ng wika ay paalala na ang ating wika ay hindi lamang paraan ng pagsasalita. Ito ay salamin ng ating kasaysayan, kultura, pagkatao, at pagkakaisa bilang mga Pilipino. Kaya ngayong Agosto, ipagmalaki natin ang ating sariling wika. Dahil ang bansang marunong magmahal sa sariling wika ay bansang marunong ding pahalagahan ang sariling pagkakakilanlan. Hanggang sa susunod na episode, ito si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Maraming salamat at mabuhay ang wikang Filipino!